Hey, what's up? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ba't parang boses Bombay ako? Ayan mga katunay, at ito ngayon tayo. Siyempre, hindi na uubusan ng pag-uusapan. Lagi na lang tayo may pinag-uusapan hanggat may mga mainit na balitang pumapasok sa atin is siyempre dapat nating talakayin. Dapat marami tayong malaman. At dapat marami din kayong malaman. Diba? Para magkaalaman. Oh. Ayan, eto sinasabi nila na ang estilo ni PRRD ay nakikita kay VP Sara. Kaya naman talaga kinakatakutan yan eh. Kasi talagang nakikita talaga yung estilo ni PRRD kay VP Sara. So pag-usapan natin to mga katunay, ito bigyan natin ng reaksyon. Ang talakayan nila, no, yung pinag-uusapan nilang yan na si PRRD ay nakikita kay VP Sara, no? So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang videong ito. Pasok! Yung Digong style na yan, do you see that in VP Sara? A little bit? Ayan boses to ni Attorney Guanzon. Ayan kapanayam nila si Lito Banayo. Ayan, kung familiar kayo kay Sir Lito Banayo mga katunay, isang political strategist. Ayan, papatuloy na. Yes. Alam mo, nung yes, una ko nakita yung yung sinuntok niya yung sheriff na she was condemned by media in Manila. Sabi ko tama yan. Tama yan. That is tapang at malasakit. Exactly. Nagmamalasakit doon sa squatters, nagpakita ng tapang. Alam mo exact. Yan yung binabanata ng palasyo ni Auntie Claire. Na si VP Sara daw ay nananapak. Kahit naman yung iba, yan ang binabato rin kay VP Sara na nananapak, masyado daw violente. Alam nyo, sa totoo lang kasi, kaya naging violente, sinasabi niyong violente. Hindi naman violente. Kasi sinapak lang niya eh. Kumbaga parang sampilok lang yun. Diba? Buti nga yun lang inabot eh. Kasi sa totoo lang, yung parang sheriff ba yun, hindi siya mapakiusapan. Diba? Parang merong inaano yung mga yun nga, yung mga squatters area o parang, di ba, ayaw magpaano ng sheriff. So, syempre, parang napundi si VP Sara. Syempre, siya, alam naman natin na si VP Sara, ang puso niyan ay nasa taong bayan, di ba, yung mga nasa baba. Di ba, yun naman talaga eh. Dapat talaga, mas may contact ka sa baba. Meron kang attachment sa mga taong nasa laylayan. Di ba? Kasi, yung mga taong nasa laylayan, yan ang nakakaramdam talaga kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Kung ano ang nangyayaring paghihirap sa buhay ng tao. No? Kaya talagang mas maganda yon. No? Talagang alam natin na talagang pumapabor si VP Sara sa mga ganon, lalo na kung ito ay tama. Diba? Kumbaga pinaglaban lang ni VP Sara yung tao na yun. Kaya niya nagawa yun. Diba? I was interviewed kasi hama ko pa mga madre. Nag-i-insist yung isang sa TV na tanungin ako, tama ba daw ang ginawa ni Mayor Sara Duterte na sinuntok yung sheriff? And to their surprise, sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng manuntok ang babaeng mayor? Kung lalaking mayor nanuntok dyan, siga pa siya eh. Diba? Tayo nga, may napanood tayo si Mayor Latigo, kung maaalala nyo mga katunay, yung ginanapan ni Eddie Garcia. Diba? Lagi siyang may dalang latigo. Kapag hindi ka sumunod kay Eddie Garcia, talagang lalatiguhin ka ni Mayor Latigo. Alam natin, diba? Sa baras yan, mga katunay. Correct me if I'm wrong. So, kung sino yung mga subscribers natin ditong taga-baras, diba? Alam natin na ganun magdisiplina yung ganun ba talaga magdisiplina yung naging mayor ng baras. Diba? Kasi sa totoo lang, kahit nasabihin natin na ganun ang gawin nila, pare, latiguhin o sampilukin ka. Kung meron ka naman talagang dahilan na malalim, halimbawa, lalatiguhin ka kasi talagang perwisyo ka sa lugar mo. Di ba? Talagang hindi ka nagpapaawat sa mga katarantaduhan mo. Nang aagrabyado ka ng tao.
O kaya isa kang korap na konsihal, ganyan, di ba? Napanood ko eh. Di ba? Tapos hindi ka sumusunod sa mayor mo, is talagang ganun ang aabutin mo. Kasi parang binabastos mo mayor. Ayun yung parang sa Mayor Latigo. Tapos dito naman kay BP Sara, talagang nagawa niya lang yun. Ulitin natin, kasi talagang pinagtanggol niya lang yung taong nasa ibaba. Kasi talagang naramdaman ni BP Sara na naaapi na yung nasa baba. Siyempre, ano ba naman ang laban ng nasa baba nasa taas? Diba? So, siyempre, ang magiging sandigan na lang ng mga taong nasa baba, eh yung taong magiging kakampi na nila at masasandalan gaya ni BP Sara. Oh. Kaming babae nanununtok, Masama. kaya masama kami. Oo, tama. Eh, buti nga sinuntok niya lang eh. Nung Yeah. mayor ako eh, dala-dalawa baril ko eh. Oo, Kaya, Mas matindi si Atty. Guanzon, ha? Dalawa-dalawang baril. Nakita ko yung picture mo nung araw kaya na alam gano'n eh. nyo, itong Dirty Harry. mga double standards, ha? Lahat itatapon nila sa babaeng kandidato. Ha? Eh, ito, soft-spoken si BBM. Siyempre, soft-spoken ang weakling yan eh. Kaya nga yan, soft-spoken. Asan na yung necktie mo? Asan na yung aking linda? Ito ang necktie ko. Bigay ni Cathy, ha? Oh, meron pa akong rubber ducky na yellow niyan. Iyan kasi yung binabati nila kay PBBM na hindi nagsasalita, hindi kumikibo sa mga ganyan, sa mga bato sa kanya, hindi niya pinapatulan. Kumbaga doon sila bumibilib. Alam nyo ba, ito may kasabihan tayo, ang tahimik na tao, alam natin na nagtatrabaho na ang pailalim yan minsan. Hindi ko sinasabing si BBM yun isang kasabihan yun. Kaya yung, di ba, yung ito tatahi-tahimik yan, pero ang kulo niyan nasa loob. O, di ba, may ganun. O, di ba, ang kulo niyan nasa loob. Mas mahirap yung kulo nasa loob. Hindi mo siya makabisa, hindi mo malaman, di ba, kung ano yung magiging hakbang niya. O, kaya, syempre, ikaw ba naman, kung ikaw ay may utak na tao, bakit ka pa magkikilos, bakit ka pa magsasalita? Kung merong kang tagapagtanggol, di ba? Yan si Palacio, si Auntie Claire. O, bakit ka pa magsasalita? Alam mo namang hawak mo ang beat. Ika nga ni Senator Alan, hawak mo ang beat. O, hawak mo ang gobyerno. Hindi mo na kailangan magsalita dahil may mga gagawa na nun para sa'yo, sa mga kalaban mo. Oh, hindi nyo ba naisip yun? Kaya bakit pa siya magsasalita? Hindi na ako magsasalita, hindi na ako magsasayang ng oras dahil hawak ko ang beat. Hindi ko lang nadala, oh. Ito, ang dapat necktie ni BBM. Ito ang tinatawag na lame duck tie. Yan. Alam mo, Commissioner Bing Cathy, no? Tayong tatlo, Ayun yung isa yun yung isa si Cathy, si Ma'am Cathy Binag. Ayan. hindi naman tayo pinanganak na mahirap. Miski na papano, may kaya. Sabihin na natin, middle class, Yeah. si Bing, upper middle class pa yan, no? Oo naman. Pero ang pinagtatakahan ko dito sa mga critics ni Inday Sara at yung mga diehard Duterte haters, they echo chamber sila lang eh. Yeah. Sila yung mga nakatira lang sa gated subdivisions, no? Na safe and secure in their confines, no? Parang Parang sila lang tama. hindi nila alam ang pulso ng ordinaryong mamamayan. Ayun, tama yun. Ako napapansin ko rin yan. Nakaramihang galit kay VP Sara, no? Ang karamihang galit sa kanya, yung mga nakandyadyaan sa mga mayayaman, mga, pagpalagay natin medyo middle class. Yan, yung mga middle class. Kasi may mga middle class din naman na gusto si VP Sara. Diba? Madami din naman. Pero nandoon yan. Pero mas medyo lumalamang yung may mga kayang tao, yung mayayaman. Diba? So, ito pa, pinagpapares pa yung mga vloggers ng DDS, tapos yung mga vloggers ng administrasyon, no? Pinagpapares yan. Ang mga vlogger daw ng administrasyon is graduate sa mga magagandang eskwelahan. Diba? So, parang dito pinapakita nila, mayaman kami. Sumisimpat siya kasi mayaman kami. Sa totoo lang, hindi ka naman pag-aral sa mga ganong eskwelahan na nakikita ko na graduate sa Lasal, graduate sa ganito, kung ikaw ang buhay mo nasa ilalim, kung nasa baba ka. Diba? Oh. Pero, tapos, ang ginagawa nila, pinapares dun sa mga Duterte
Duterte vlogger, di ba? Yung mga DDS vlogger na ganito lang ang hanap buhay, tapos nag-vlog lang, na ganito lang, ganito. Kasi sila yung nasa baba eh. Ako sa totoo lang, no, mas nararamdaman ko sa DDS vloggers, no, yung mas sumisimpatya sila sa baba. Kasi dun sila galing eh. Di ba? Mas nakikita natin na dun sila galing. Kahit ako, dun ako galing eh. Kaya ramdam ko yung hinaing ng taong bayan eh. Kaya nalaman ko kaagad sa sarili ko kung kanino ako papanik. Di ba? Kasi hindi naman ako mayaman eh. Mayabang lang ako. Oh. No? Yeah. Wala silang street smarts eh. Wala. No? Kanya nga ayoko kay Bongbong nung tumakbong presidente noong 2016 eh. No? Kaya ako kay Isko eh. Kasi ang ano nga, si Isko may Di ba Vice President yun? Yes, Sir Lito, Vice President ata. street smarts nanggaling sa pinakamahirap na ano Naintindihan at niya. unti-unting umangat no by Sa totoo lang talaga, lahat ng mga sumusuporta sa kaila VP Sara at sa mga Duterte ay nanggagaling talaga sa ibaba. Sinasabi ko nga, marami din namang mga middle class. Pero mas maganda talaga, mas malakas ang attachment nila sa mga taong nasa baba. Although may mga mayayaman din na gusto sila VP Sara ang mga Duterte. 'Di ba? Hindi ko naman nilalahat ng mga mayayaman. 'Di ba? Kumbaga may mga mayayaman lang talaga na sumusuporta doon sa mga taong pakikinabangan nila, pero may mga mayayaman din naman na merong prinsipyo. Kaso sino-sino ba sila? Hanapin natin. nag-aral May college degree, Nag-aral, Nag-Harvard pa, na program, ha? No, kaya nga he tried to improve himself on his own di ba? Yeah. Sarili niyang sipag, sarili niyang by his Pero ito, lahat bootstraps. nandun na. Pera, kapangyarihan, ganyan. Walang tinapos. Yeah. Walang tinapos na college degree. Tapos pag nagsalita pa, sabihin niya sa mga bata, lahat ng natutunan ko sa eskwela ay ginagamit ko ngayon. Ikaw, bibir mo kasi sinungaling, ha? Talaga si Atty. Guanzon talaga solid no? Solid bumanat. At saka si Atty. Guanzon talaga, si Ma'am Rowena, nakikita talaga natin na talagang hindi siya kumakain ng suka. Kasi sa totoo lang, kakamping ata to si Ma'am Rowena, si Atty. Guanzon, no? Kakamping, dilawan, pero tignan nyo naman dati, di ba? Pero tignan nyo naman yung prinsipyo niya, hindi nag-iiba. No? Hindi nag-iiba. Ganito yung mga taong gusto natin eh. Yung talagang may paninindigan. Kung talagang dito ako. Ito yung mga taong dapat pagkatiwalaan sa totoo lang. Kapag ito yung mga nakasama ni VP Sara, sila Atty. Guanzon, magandang kasama to. Siguradong hindi siya iiwan nitong mga to. Kaya ako si VP Sara is makakalusot sa mga impeachment trial niya, no? At makatakbo siyang presidente at maging presidente siya. Ang maganda sigurong kunin niyang spokesperson si Atty. Guanzon. 'Di ba? Mas thrilling ang palasyo kapag gano'n. Kasi nga, 'di ba, si BBM kinuha si si Claire, 'di ba? O si Atty. Guanzon pa kaya na di hamak na mas alam natin na mas bihasa, alam natin na mas malawak ang kaalaman. Hindi ka naman nag-graduate eh. Yan ang problema sa'yo eh. Uwasok ka pa nga sa UP College of Law, first year lang, drop out ka na. Gusto talaga ni Ferdinand Marcos College of Law yun eh. Kaso, pagpasok niya pa lang, sa classroom ni Professor Hidiyora, recitation agad, Mr. Marcos. Siyempre wala siyang alam, di ba? Oo. Lagi nga talaga sa Atty. Guanzon. Alam niya yung buhay ni BBM. Mukhang talagang inaral ni Atty. Guanzon yung buhay ni BBM. Alam niya yung kwento. Sabi ni Diorok, I don't care if you're the son of God. No. Yari ka. Drop out siya agad dito eh. Ilongga rin nga pala si Heidi, no? Parehong-pareho nga pala kayo nila. Kayong tatlo ni Miriam, parehong-pareho kayo. Tama, yun. Feisty. Yari kayo sa amin Diba? mga Ilongga.
Hindi, tsaka ako hindi kasi ako naniniwala na dun sa, yung mga soft-spoken. At tsaka, babalikan kayo sinasabi mo, Mabing, na hindi pwedeng manuntok ba ang kababaihan. Para na yun ang sinabi na kapag kaming mga babae ay inaabuso, hindi Pwede na namin naman, pwedeng pagtanggol ang aming Tama. pagkababae. Oo. Diba? Hindi ganon. Yung prinsipyo namin, di ba Yeah. pwede kaming, Yes. that we will be so, what do you call this, passionate about it, that we will Tama naman. express it. Tama naman talagang kung ikaw babae, kahit babae ka, 'di ba? Kung kailangan ipaglaban mo naman, kung meron kang gustong ipagtanggol o gusto mo ipagtanggol yung sarili mo, may karapatan ka din na lumaban ng ganun. 'Di ba? Kumbaga nga ngayon, ang trabaho ng lalaki kaya na ng babae ngayon eh. 'Di ba? Hindi katulad dati. Oh. Mas mabigat pa nga yung nagiging trabaho ng babae kaysa lalaki. Lalo na paggabi, Hindi ko talaga alam kung joke lang The way most men express it. Di ba? History is replete with examples. Golda Meir of Israel, no? Oh, yes. Margaret Thatcher, the Iron Yes, Lady yes. of Britain, Yes, who that's brought true. Britain from chaos to Siya yung diba? Maraming siya ganyan. yung, di ba, inoccupy yung Oo. Panama Canal? Oh. Yung nagkalaban niya din nung lito, ngayon? Hindi, yung Argentina. Falklands sa Argentina. Oo. At saka inoccupy yung Yung Panama Canal. Panama Canal, oo. ha? Sino ba yun? Mga Yung atras diktador, na yung diktador kalaban na Nagkataon na round na sabi pa ni Margaret Thatcher, Fire! Lang. sabi ng Navy, Prime Minister, they're already turning around. I don't care. Sinugod pa rin. Fire! Yari kayo. Yan ang importante na malaman ng mga tao na kaya din naman ng mga babae Yes. na mamuno. Yes. Oo, kaya po, kayang-kaya. Lalo na po, kung may pinag-aralan, abogada, dumaan naman sa pagka-mayor, yung sinasabi ni... Tsaka si VP Sara naman talaga, para sa akin, nakikita ko, para sa akin walang kokontra dito Kung siya yung magiging presidente ng Pilipinas, may K talaga siya. Kasi nakita naman natin, di ba, yung Davao. Ngayon, pinapakita nila yung Davao. Sinisiraan yung Davao na may nalumulubog daw sa baha, ganito, ganyan. Yung tipong sa tagal ng panahon na hindi nababalita yung Davao ng ganun. Ngayon nila nilalabas. Ngayon sila gumagawa ng mga balita para masira yung mga Duterte, ginagamit nila yung Davao. Pero sa totoo lang, marami tayong nakausap dyan ng mga kababayan natin sa Davao, nakakwentuhan, na talagang pinapatunayan nila na naging maayos ang pamamalakad ng mga Duterte doon at maganda at madisiplina yung lugar na yun. Bihira sa mga mayor o congressman o ano ang gumawa ng ganun sa kanyang lugar. 'Di ba? Meron nga mga congressman, mga mayor, 'di ba? Kita mo naman, bisitahin mo yung mga lugar nila, mga daan, baku-baku. 'Di ba? May mga problema yung lugar nila, hindi na aasikaso. Pero nakikita naman natin yung Davao is maayos. Ibig sabihin nun, kung maayos yung lugar na yun, is talagang magaling yung namumuno doon. Kaya nga nanalo si PRRD. Kasi nakita natin kung paano pamunuan ni PRRD yung Davao. So, inisip natin, pumasok sa isip natin na baka magawa niya yan sa Pilipinas. So, syempre, kahit na gustong gawin ni PRRD diyon, nung naging presidente siya, hindi niya nagawa masyado kasi pumasok nga yung pandemic. Mas tinutukan ni PRRD yung pandemic kasi kailangan talaga nating tutukan talaga. Kaya ngayon, syempre, kung mananalo si BP Sara, is, pwede niyang i-continue kung ano yung gagawin dapat o ginawa ni PRRD. Diba? At saka kayang-kaya ni VP Sara dahil namuno din siya sa lugar na yun. At naging vice president siya. Kumbaga may mga karanasan na rin siya sa ganyan. Diba? At isa pa, ang nagusto ko kay VP Sara, yung prinsipyo. Ni Chairlito ng Compassion, alam nyo, kaming mga nag-mayor, kahit ano po, talagang mga bangag na lang siguro ang walang compassion pag nag-mayor ka. Kasi napaka kaluluoy yung mga tao. Luoy talaga. Lumipila sa, sa Serious ako tanggapan mo. nag-mayor. Oo, kasi you can
nagkakaroon ka ng personal Oo. na At saka lalo na interaction. pag wala namang fans yung city mo, Yes. nung panahon Oo. namin, wala talaga, inubos na nila eh. Diba? 86 to 92. Oo nga Saka pala, yung Marshall President Baby Cory, ka, no? oo. Kaya, ang sinasabi natin na, sinasabi nila na, di niya yan kaya kasi kulang siya sa ganito. Teka muna, umasa muna kayo ng bar exam. Bago niya yan sabihin na si Sara Duterte ay kulang sa ganito. Nakaka-insulto na kayo. Yun nga, Hindi. yung pinapangbira nila kay BP Sara, isa din yung may tama daw sa utak si BP Sara. Diyos ko, laging pinapalabas yung galit na galit siya, yung pinagmumura niya si BP, yung pinagmumura niya si ganito. Eh, sino ba naman ang hindi magagalit sa ganun? Diba, yung, alam ko, yung parang yung abogado ata ni BP Sara ang naiipit noon na dapat iaano, diba? Siyempre, wala namang kinalaman yung tao, tapos, diba? Pati yun, idadamay. O, kung kay BP Sara sila galit, si BP Sara na lang. Diba? Kaya sinasabi ko, sino ang hindi magagalit doon? Siyempre, talagang kahit sino. Ikaw kaya, yung mahal mo sa buhay o kaibigan mo na malapit sa'yo, ikaw ang may atraso o sa'yo may atraso yung mga yon, tapos idamay nila ng walang kalaban-laban. Wari, saktan nila ng, yun ang saktan nila, hindi ikaw. Di ba masasaktan ka, talagang magagalit ka, aapoy ka sa galit? Parang ganun yung naramdaman ni BP Sara noon. Hindi man kayo nakapasa ng bar eh. Saka yung parang sila lang yung matalino. Oo. Sila lang yung magaling. Meron sila talagang sariling mundo. Parang ano na. Yung meron Eh, sila... yung mga nag-rally doon sa Yung Senate. holier than Di ba, yung mga thou nag-rally sa attitude. Senate? Yeah. Gusto ko na sabihin, Tita, ang blood pressure mo. Kasi grabe na talagang, mag-resign na kayo lahat. Yung pala, minority lang pinaparesign. Actually, mamabing pala, no? Even yung mga bishops, yung mga priests, gusto kong sumulat sa sa Rome. Tama. About it. Tama ba yung ginagawa ng mga pare at mga bishop na nagsasalita ka ng may hudas na mga traidor? Sino ba nagsabi? Hindi, sa totoo lang, yung mga pare, hindi na dapat sila nakikisama. Kita nyo naman yung iglesia ni Cristo eh. Diba? Mas may breeding sa mga ibang kaparian natin. Hindi ko nilalahat ng mga pare. May mga pare kasing nakikisama sa politika. Diba? Mas nakikisimpatya sila. Mas minsan, mas bumibira pa sila. Diba? Hindi naman dapat nila gawin yon. Ang kailangan nilang ipakalat is yung salita ng Diyos, hindi yung manghimasok sila sa kung anong nangyayari ngayon sa politika, na ganito, ganyan. Eh, kahit naman sila, hindi naman nila alam kung ano talaga yung background ng tao na yun. Halimbawa, murahin nila si BP Sara. O pagsalitaan na lang yung hindi maganda, di ba? Eh, wala naman talagang ginagawa pala yung tao na masama. Eh, di ba nakasaad naman talaga sa utos din na bawal mambintang? Nakasaad ba yun? Di ba? Hindi katulad ng mga iglesia, di ba? Nakita naman natin sila, nagrally sila for peace, di ba? Talagang hindi sila masyado nang hihimasok sa politika, pero ang gusto lang nila, yung mga taong bayan is maging maayos. Yun. Di ba? Hindi sila nakikihalo sa mga ng politika. Pero yung taong bayan talaga ang pinaka-pinopoint nila. Anong pangalan nun? Reyes, ba yun? Father Reyes, may mga obispo. So gusto ko itanong, kasi ang alam ko, dapat ang pare, siya ang nag-uumpisa ng kapayapaan at pagmamahal. Opo. Eh bakit ngayon, ang mukhang ang kaparian at ang bishop natin na iilan dyan, sila pa ang naghihikayat na magalit ang sambayan ng Pilipino. Bawal yun, ha? At nang umiyak ako lagi loyal kay Senator Pia eh. Nung umiyak si Senator Pia Cayetano sa kanyang frustration, ha? At sa May isang bishop din nun. expression ng natakot talaga sila doon. They were terrorized. Frustration niya sa mga dati niyang friends ngayon sa minority na. May isa pang pare nagsabi ng makonsensya ka. Alam niyo, Bishop yata yun. Bishop yun, Bishop yun. pa ba? Oo. Alam niyo, Bishop, Bishop ng Cubao. Mantakin mo, Alam bishop Gusto ko Bishop. ka. kumanta doon, promise. ako naman, freedom of speech naman po. Kung sa pulpito sabihin niyo yan, okay po kami. Walang problema. Nanay ko, Pero parang ang pangit naman kasi, kahit sabihin natin may freedom of speech na ganun, pangit ko sa kanila manggagaling. 'Di ba? Dapat nga, mas pinagkakasundo nila yan eh. Yung mga nag-aaway-aaway na partidong yan eh. Dapat tong gobyernong to, isa sila sa tumutulong sa ikaaayos eh. Yung tipong wala silang kinakampihan eh. Lumagay sila sa gitna, nasa transparency sila eh. Kaso hindi. Diba? Pumapabor talaga eh. devout Catholic, lola ko, devout Catholic. Ang hindi lang po ninyo alam,
na hindi po kasali si Pia Cayetano sa inyong flock kasi protestante po siya. Kaya po, pagsabihan niyo siya na makonsensya siya, parang out of play. Ayun, at ating natunghayan ang talakayan, no? Ang ganda talaga nila. Parang isa na rin ako sa nakikipag-usap o nakikipagtalak. Lakas talaga mambasag ni Atty. Guanzon. Ako minsan gusto ko talagang pag-usapan to. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.